So good afternoon everyone. Our topic is all about teachers as curriculum leaders in the K-12 education reform. So when we say reform, it is the nagkaroon ng changes sa pagbabago sa reforma ng educational system. So meron dito the Republic Act of 1953-3 or mas kilala bilang Enhanced Basic Education Act of the Philippines. It includes specific provisions for teachers and principals to exercise leadership roles, not only in instruction but also in curriculum. So, sinasabi dito na ang Republic Act 10533 o mas kilala bilang Enhanced Basic Education Act of the Philippines ay kinabibilangan ng mga principals o mga particular na provision para sa mga guro at principal na magsagawa ng mga tungkulin sa pamumuno hindi lang sa pagtuturo kundi pati na rin sa curriculum. Ito ay isang batas na kung saan layunin ng batas na ito na reformahin ang sistema ng edukasyon ng bansa sa pamamagitan ng pagpapalawig ng basic education cycle mula sa kindergarten, mula sa traditional na 10 taon na naging 12 years. Mula kindergarten to elementary, merong 6 years. Merong mula kindergarten to grade 10 of 4th year ang dating tawag. Hanggang nagkaroon ng 12 na taon. Kasama na sa bagong sistema. Sistemang ito ang kindergarten, 6 na taon sa elementarya, 4 na taon sa high school, at ang tinatawag na K-12 na idinagdag sa senior high school. Isa sa pangunahing probisyon ng batas na ito ay ang pagpapatupad ng K-12 program na idinisenyo upang mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas at maihanda ang mga mag-aaral para sa mas mataas na edukasyon o mga manggagawa. Bukod pa rito, ipinag-uutos ng batas sa gobyerno na magbigay ng libreng edukasyon sa mga pampublikong paaralan para sa lahat ng estudyanteng Pilipino, kabilang ang tulong pinansyal para sa mga libro, mga gamit at iba pang kaugnayan ng gastusin. So dito sa Republic Act 10533, meron silang mga programang binigay upang magkaroon ng karapatan na ang mga bata na mag-aral ng libre. Sa pangkalahatan, ang Enhanced Basic Education Act of the Philippines ay naglalayon na tulungan ang mga puwang sa sistema ng edukasyon sa bansa at tiyakin na ang lahat ng estudyanteng Pilipino ay makakatanggap ng dekalidad na edukasyon na magbibigay kapangyarihan Next naman is the Republic Act 9155, the Governance of Basic Education Act of 2001. So, ang Republic Act 9155, known as Governance of Basic Education Act of 2001, also specifies important provision wherein teachers play important roles to promote and protect the rights of every citizen to quality basic education. So, ang Republic Act 9155 is nagsasaad ng mahalagang probisyon kung saan ang mga guro ay gumaganap ng mahalagang tungkulin upang itaguyod at protektahan ang mga kailangan ng mga bata sa sistema ng edukasyon. Ito rin ay kilala bilang Governance of Education Act of 2001. Pinagtibay noong Agosto 2001 na may layuning mapabuti ang kalidad ng pangunahing edukasyon sa Pilipinas. Ang batas na ito ay naglalayong desentralisa ang pamamahala ng sistema ng edukasyon
sa pamamagitan ng pagbibigay ng higit na otonomiya at otoridad sa mga lokal na otoridad sa edukasyon, partikular sa mga paaralan at mga dibisyon ng paaralan. Dito, meron na silang naging mas kung dati maraming mga bata ang hindi nakapag-aaral dahil sa kahirapan. Ngunit ngayon, kahit mahirap ka, ay merong edukasyon na provide ang gobyerno upang makapag-aral ang mga bata. Isa pa sa pangunahing probisyon ng RA 9155 ay ang pagtatag ng school-based management system na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga punong guro at stakeholder ng paaralan na gumawa ng mga desisyon na nauugnay sa mga pangangailangan at kagustuhan ng kanilang partikular na komunidad ng paaralan. Ang pagbabagong ito tungo sa desentralisasyon ay naglalayong isulong ang isang mas tumutugon at may pananagutan na sistema ng edukasyon. Isinasaad din sa RA 9155 ang participatory process sa pagsasakatuparan ng mga layunin ng basic education tulad ng pagsali sa mga magulang, guro, mag-aaral, local government units at komunidad sa mga desisyon na makakaapekto sa mga paaralan. Ang Governance of Basic Education Act of 2001 ay makabuluhan sa pagpapahusay sa kalidad ng batayang edukasyon sa Pilipinas sa pamamagitan ng pinabuting pagtutulungan, desentralisasyon at pananagutan sa loob ng sistema ng edukasyon. Meron ditong tatlo na kinakailangan sa isang curriculum na dapat pagtuunan ng pansin o dapat ay magkaroon ng higit na kaalaman ang mga guro sa pagturo sa mga bata. Una na dito ang clarity of the standards. Ano nga ba ang clarity of the standards? In the context of standard-based curriculum reform, clarity of standards refers to the clear articulation of the educational goals and learning expectations as outlined in the curriculum standards, kung saan ang mga teachers ay may malalim na pag-unawa sa mga learning competencies or the learning outcomes in terms how they teach and gaano ka-effective yung implementing ng mga lessons. Clear standard can help student kung paano at ano ang meron silang roadmap kung ano ang dapat at kailangan pang matutunan ng isang mag-aaral, kung ano pa yung mga dapat at matutunan ng isang mag-aral. So dito, dapat magiging clarity of the standard is dapat malinaw, mas nauunawaan ng mga student kapag tinuro mo yung isang lesson. Kung para mas higit na mas madali lang sa kanila na maunawaan kung ano ang isinasaad or kung ano ang tinuturo sa isang curriculum. The second one is visibility of performance measure. Sinasabi dito is nagpapahiwatig na ang mga guro at mag-aaral ay may accessibility sa mga pamantayan at rubric na ginagamit upang suriin ang pag-unawa at pagkabisa ng mga mag-aaral sa mga pamantayan sa pagkatuto. Dito, tinitingnan yung learning outcomes, yung sinusukat yung kakayahan ng isang bata kung nauunawaan o nakakasunod ba sa learning outcomes na gusto mong ituro sa kanila. Dito pumapasok yung mga learning evaluation na kadalasan ay ginagawa is learning evaluation or assessment na ginagawa minsan in the end of the lesson ay magkaroon ng isang quiz or performance task na pinapagawa ng isang guro. Yung mga guro ay nagpapa-quiz or nagpapa-exam para matest kung may mga natutunan ba o may mga improvement na nangyayari
sa bata or nagkaroon sila ng knowledge about the lesson na tinuturo mo. Ito ay nagsisilbing gabay din para mas maipamalas ang learning strategies ng isang guro at para ma-measure kung ang mga mag-aaral ba ay nakakamit yung learning standards ng curriculum. So, syempre, kailangan natin yung performance ng mga bata ay nasusukat kung ang teacher ay namimit ba ng mga estudyante niya yung standards na kailangan na ituro sa kanila. So, number 3 is the consistency of communication. Consistency of communication pertains to the regular and coherent exchange of information between teachers, students, families, and other stakeholders regarding the curriculum, classroom expectation, learning objectives, and student progress. So, dito lang is kung paano nagkakaroon ng improvement ang mag-aaral, kung paano ka-professional at ka-effective ang learning strategies na meron ng isang teacher. Kung paano niya i-handle, kung paano siya magturo sa mga estudyante niya. Kung paano niya dito na ilalabas yung learning skills na meron ang isang teacher. Kapag hindi na intindihan ng bata, may mga ibang paraan kung paano niya ito ituro upang mas maunawaan ang lesson na kanyang dinidiscuss. So, dapat meron din communication between the student and teacher. Hindi lang teacher yung nagsasalita, but also the student. Kapag, yan. And meron ditong teachers as curriculum leaders in preschool. Nahati-hati siya sa tatlo. Preschool, elementary grades, junior high school, and the senior high school. Sa preschool, andito ang Republic Act 1015-7 or the Kindergarten Education Act. So, dito, integrates kindergarten education in the formal educational system of the country. So, isinama ang kindergarten sa educational system bilang formal na kasama sa educational system. Ito ay ang early childhood education kung saan binibigyan diin ang pag-aalaga ng holistic na pag-unlad ng isang bata kabilang ang cognitive, social, emotional, at physical na mga domain. So dito, sa kindergarten, itinuturo ang mga basic knowledge or basic values na kinakailangan ng isang bata or para ma-develop ang kanilang early childhood, para ma-develop ang kanilang self-esteem or para mas ma-improve yung kanilang sarili. So, dito sa kindergarten curriculum, includes the following areas. Andito ang values education, kung saan itinuturo ang magagandang pag-uugali, physical health and motor development, social and emotional development, tinuturo din sa kindergarten. Andito rin ang cognitive development,